Ayan, so nakikita nyo sa aking harapan, ang sabi raw ho rito, napayagan naman ho silang maglagay o magtinda o maglagay ng tent dyan sa harap ng kanilang mga bahay. So negosyo, yun nga, sasabi, ito po yung tinatawag na hanap buhay. So hindi naman sila mabiblame kasi yun din yung pinagkakakitaan nila, pero sana I hope na hindi ganito yung sitwasyon sa Basay community ngayon. Then isa ito sa bahay na iniano kay nanay, itong sa may Hispanio Umandak. Isa ito sa nabunot ni Yorme that time na bahay, pero iba ang nakikita ko ngayon mga kaibigan. Meron na po itong barbershop, tinanggal na po yung salamin at may tindahan at barbershop. So alamin natin yung kwento rito. Bakit kaya ganito nangyayari? So ito yung kanina sinasabi ko kanina, ito yung dapat na naging playground o parke para sa mga kabataan. But as you can see now, malayo po ito sa sinasabi kong parke. Sabi nga naman kabataan kanina, ginawa na po itong parkingan at tingnan nyo, hindi na po kaya-aya yung lugar. Honestly, hindi na po kaya-aya. Hindi na po ito sa isa sa mga plano ni Yorme noon na bigyan ng magandang sistema o magandang lugar itong Basay community. Sa totoo lang. So, babalikan natin, lagi kong sinasabi kung ano nangyayari ho rito. So, ito po ang isa sa mga nabunot ni Yorme na si nanay. I don't know kung dito pa si nanay, no? So, ginawa na po itong barbershop. So, meron pong barbershop rito. Dito po sa may Hispano Junior Street. Dito po yung Umandak Street. So, mamustahin natin dito. So, meron na ditong barbershop. Hello, nandiyan si nanay? Yung may-ari nito? Si nanay? Nito po ba? Oo, naging barbershop na pala to. O ate, kamusta ate? Nay! Long time no see! Kamusta? Pinasok ka tubig dito? Oo, kali sa bintana, ansok yan dyan. So may barbershop ka na na ya? O ma-upgrade ka na lang. Oo, ito si ma-upgrade ka na na eh. Meron ka ng barbershop. Dito ka pa rin sa taas? Oo. So ito po yung isa sa mga in-award ni Yorme kay nanay. Actually si nanay ito nabunot dati eh. So ngayon may barbershop na ho rito. So bukas na ho itong bintana, open na ho yan. Dati may salamin ho rito yan. So pinasok doon ng baha to. Gano'ng kalalim na eh? Tatlong timba, may punin mo, tatlong timba. Oo. So talagang pinapasok na ba itong area na to kasi malapit ang dagat to rito. Mamaya daanan ho natin doon. Tingnan nyo po, ilog na yan. Ayun, at actually ngayon naghahambalos pa nga oh. Siguro may piyesta pa doon, puntahan natin doon. Para ingat kayo, nay, thank you nay. So bisitahin natin doon kasi para may piyesta doon eh, sa may ilog eh. Ay high tide data, kaya siguradong talagang malakas yung ng ilog. Kasi dagat na po sa side na to, ito po yung ilog. So ito po yung side papunta po ng Basay community. Ito po yung nasunog last time doon sa dulo, may nasunog din dyan, pero naayos na ho yan. Pero ito po yung buong area na to. Ayun, yung mga bahay dyan dati na hindi pa naibigay o nagawa ng phase 2 kasi magkakaroon ho ng phase 2 rito sa may Basay community. Kaso hindi pa po natuloy, nasimula na po nung nawala si Yorme sa pagsiservisyo, hindi po natuloy yung phase 2 dyan. Yung pagkakaalam ko that time is aayusin yan at gagawa ng continuous na project, but the end is nakita nyo may mga bahay na rin ho doon na naging bato pa, naging semento pa, iba nga umawat pa nga third floor. So sana all, sabi ko sa inyo sa Baseco ay hindi po mahirap mga tao dito, may mga pera po mga tao rito. So ito po, dati wala to, dati wala to. Ito yung mga bahay rin yung malaki na yung bahay. Ito yung kahabaan, ito po yung sakop lang ng Basay community. So ito po magiging phase 2. Dito di ko alam dito kasi ito may mga nasunog din dati dyan, pero ito natira. Pero ito ngayon may bago rito ginagawa oh. Baka ito mosque ata nila ito. So ngayon mga kaibigan, pupuntahan natin, ito po yung pupuntahan natin mga kaibigan, ito po yung area kung saan nagtatagpo ang dagat from
kain. Ito po yung tatagpo ang dagat from Ilog Pasig to Manila Bay. So dito, ito yung na-vlog ko noon na meron pala police station dito. Actually, may bagong police station pala dito. Ayan, sako po ito ng District 5, clear lang natin. Sako po ito ng District 5. So ito po yung sinasabi ko last time, ito po yung isa sa mga pinagawa ni Yorme. Actually, pinalitan na po yung mga poste pala dito, iba rin po yung ilaw. Oh. So ayan o, tingnan nyo. Nagkahambalos-hambalos po ito. Laki po ng... Ayun o. Gano'ng kalalim, boy? Ayun o. Nakita nyo yan? Hanggang dito ba yung tubig kung pagkakalong tagahapon ko? Maghahapon. So ganito, mas sobra pa to ng isang araw. Oo, dito. Hanggang dito. Eh paano yan? Naglalaro pa rin kayo dito? Hindi po, nagpapamasalang po. Ako po naliligo po. Oo? Hindi ka nakakatiyan? Ayun o. Kasi pag uwi naman po kasi namin, nalugas po kami. Oo. Eh paano yung police station? Inabot na tubig? Minsan lang po. Minsan lang. Paano pag uwi? Oo. So yung mga bata oh, nakita nyo mga kaibigan yung mga bata oh. Hindi nga po eh. Nakakapag po ito eh. Parang wala lang. Mukha lang po. Parang wala lang. Siguro banda dyan talagang malalim na yan kasi ano na yan oh. Yun na yung sakop ng ilog talaga eh. Talagang dati ba kuya ganito na talaga pag may bagyo? Pag may bagyo lang naman Oo. Pero minsan mas lalo lumalakas pa ito no? Pag malakas ang habagat, sabayan ng high tide, ganito talaga dito. Oo. Nakita nyo yun no? Talagang Pag mababa naman ang tubig. ayun, no? Galing na Pasig no? Kasi ito yung pinaka-imbudo no? Actually mga kaibigan, try natin ano, kumuha ng mas mataas na view. Dito tayo. Ayan mga bata oh, tuwang-tuwa pa. Paano pwede ba umakit dyan? Makikita ba dyan? Pwede? Sarado? Kahit lahat daw hindi makita? So I see, ayan, yung sana maganda sa taas. Kaso nga lang kasi sarado daw dun eh. So ito yung sitwasyon dito. Talagang ganito talaga paghabagat to dito sa area ng Baseco. Ayan o, nakita nyo. Talagang aabutin ka talaga ng tubig rito. Hanggang doon sa dulo po yun, malalim po sa dulo. So sa kabila, tingnan natin sa kabila. Ikot tayo sa kabila, may daanan dun eh. So ikutin natin. Ito mga basura oh. So mga kaibigan, so ikot tayo para sa makita nyo mas lalo kung ano po yung naging sitwasyon doon sa may area na yon. So talagang kung hindi ka sanay sa itong klaseng sitwasyon dyan. Actually may bahay, kaibigan ako dyan nakatira. Talagang yung bahay niya every time na may high tide, talagang problema niya yung area na yan. Kasi sinasabi ko nga na talagang palubog na rin talaga tong area ng Baseco. Balang araw, di natin masabi kasi nababago po yung sistema ng mundo natin. So medyo climate change na nga, lumalakas yung tumataas yung level ng tubig. So ayun nga sinasabi ko kanina, medyo nilalamon na rin ho ang lungsod ng Manila ng dagat. So ito naman po sa kabilang side. So pasukin natin to. Mas maraming tao nakatira ho rito. So ito po part pa rin ng Baseco, pero hindi po ito part ng Baseco community. So tingnan natin dito. Ito mga maraming plastic. May junk shop dito eh. Yun oh, sana all oh. So ito yung kabilang side. Ito yung tingnan nyo, nakita nyo po sitwasyon rito. Kamusta kayo rito pare? Ayos lang. Ayos lang. Ito babae nyo? Lang sir. Kamusta naman doon? Ayos lang. Okay lang. Laban lang.
George. Hello! Hello, guys! Yeah. May nagsasabi. Hello, guys! Iboy, talong ka nga doon, bumutapang ka. Galing yun. Sana pinatalon. Para naligo ka nata pare ah. Oo. Ano yung dala mo? Tuyo, magtinda kong tuyo? Oo, toyo. Oo. So pinapasok mo? Hindi, nasa labas. Oo. Kailangan na magpunta pa ako sa division. Kailangan lumusong. Mm. Kasi wala nga kainin kung hindi ka lumusong. Malalim ba? Tubig to? Ay, taga dito. Oo, yung kita mo. Ah, okay. Oo. Inabot nga ang buta ko eh. May alon pa yun. May sugat ako, binalot ko. Di ako nagpapadala ng anumang mga ano kasi gawa tayo ng paraan dahil wala tayong makain. Oo nga. Oo. Kailangan magtrabaho. Oo, kailangan nga maghanap. Oh, so isukat din yan. Oo, dalawa yun. Gagawa tayo ng paraan para So, kamusta naman kayo ng panahon ng bagyo? Kaya. kayang-kaya. Kayanin natin. Sanay na. Sanay na dahil nga wala tayong magawa. Kalikasan yun eh. Okay, salamat tayo. Ingat ka ha. Nakailan ng bagyo na ako dito. Oo. Ngayon ang pinakamataas na tubig. Ngayon, na pinakamataas tubig. Okay. Ha? Kahit walang ulan. Lakas ng alon. Nakita mo ba yun yung alon dun sa ano? Malaki. Oh, sige tayo, maingat. Maingat kayo. Yun na lang. Kailangan Taste muna. anak buhay kasi. Pare, kamusta ka dyan? Ayos. Ganda ng bahay mo ngayon ah. Parang lalong gumaganda ah. At yung pangalan, bawal pumarada pare. Bawal Oo. Sumusunod pare. Oo. naman. Naalala mo ko dati, pumunta ako rito. Nadaanan ko kayo dito dati. Dati pa, matagal na siguro. 3 years ago. Years na muna. Kamusta naman ang buhay rito sa Baseco? Medyo ano eh. Makakain hindi eh. Eh, kamusta kayo nung bagyo? Kamusta naman yung Baseco community? Kamusta naman? Ano nangyari? Wala, tahimik lang. Wala namang problema. Wala naman po. Bali, banda doon sa may block 1. Yun ang ano, kabahaan. Black One. Bali, actually, galing kami, taga doon kami. Ano lang. Nakituloy mo na kayo dito? Kasama ng anak mo? Opo. Musta boy? Okay lang? So ito, kakilala mo rin to? Kumpare. Kumpare. At least mabait si kumpare pare. Hindi ka pinabayaan ni kumpare. Ano pangalan ni kumpare? Si Nonoy Balawis. So yung bahay niya talaga, Black One. Black 1. Black One. So inabot niya ng tubig doon. Malakas. Oo, lalim hanggang lampas tuhod. Yung lahat ng gamit nga namin na ano eh, lubog baha. Oh, so hindi kayo pinalad na makakuha rito? Hindi po eh. Kasi wala pa kami dito, itong wala pa rin to. Yung mga nakatira lahat dito, taga doon, nasunugan. Kaya dito nalipat nung nagawa to ni dating ex-mayor na si ano, si Isko. Ano to ni Isko Moreno yung papa. So ano masasabi mo dito kahit masasabi mo sa pabahay na to pare kahit hindi ikaw nakatira rito? Kahit di ako nakatira dito, Ano masasabi mo? Kaya ngayon, nandito ka ngayon. Kaya paano? Opo. Pasalamat ako kasi may napuntahan din ako eh. May natakbuhan ka. Kasi kung wala, Saan kayo papulutin pare? Saan kayo pupuntahan dyan? kung wala kami mga ano, maka doon sa labas sa Fair South. Dali man ako taga Fair South din talaga ako dati. Mababalik ka doon? Kung wala to sila, baka doon. Hindi ba kasi evacuation center ka rin ngayon? Pwede rin. Oo. Pero kahit paano may kumpare ka, kaya tuloy ka ng kumpare mo. At least meron. Kaya pasalamat ako kay pare. Tsaka pare, maganda itong bahay ni pare ha. Maayos ha. Oo. Nalagaan ha. Talagang bawal pumarada. Tama pare, di ba? Sinusunod yung utos. Ayun, ikaw ate, taga saan ka? Oh, yun. Pare, ingat ka pare, ingat kayo. Ingat po kayo. Kung sana makarecover ka na ulit. Pero yung bahay niyo okay naman?
Okay naman po. Buo pa naman. Buo pa naman. Baka pabalik ko pare, bato na yun pare. Yun nga eh. Baka putik. Yun lang, huwag na sana, huwag na sana. Magamit mo okay naman na, safe mo naman. Wala akong nasalba yung mga speaker, mga... So talagang pinasok talaga sa loob. Kasi galing kami nun sa, sa center, nagpaano ko ng bunso ko. Check up, oo. Balik namin, wala na. Biglaan pare. Biglaan. Oh, Lunes ng ganitong oras. Hindi kayo nakapag-prepare. Hindi. Ano pa? So ngayon pare, pagbalik mo sa bahay mo, wala ka nang datatnan doon. Wala nang nadatnan. So paano ka magsisimula ulit pare? Bahala na, importante naman sa akin yung buo yung pamilya ko, wala nangyaring masama. Buo yung pamilya. Kaya mo Importante. na yung gamit. Gamit lang yun. Oo, gamit. Mabibili lang yun ulit no? Bibili lang. Pero pamilya, hindi na pwede mabili yun. Balik yun pagka may nangyaring masama. Bilang tatay pare, Opo. kailangan